These quiet nights in moonlit shadows. Hi guys! Maayong gabi! Kakatapos ko lang maligo. Medyo late na, almost 10 PM na. While nag-antay ako na matuyo yung buhok ko para makatulog. Mag-self-care. Yung ginagamit ko kanina after ko maligo, itong pang-wash na to. And hindi ito yung kadalasan ko ginagamit. Ngayon ko lang siya tinatry. Yung lagi kong ginagamit pang wash ng mukha ko, yun yung The Ordinary, yun talaga all the time. Ngayon ko lang to siya ginagamit. And then, magamit din tayo ng balm na to for hands, lips, and body. Lagay din tayo ng mask sa ating mukha. Ito yung gagamitin natin. Lagay na tayo ng balm sa ating lips. Tapos sa hands. Maglinis na tayo ng ating kuko. Pwede na natin ialis yung mask nating nilagay sa ating mukha. Itapon ko lang to siya, guys. Naka-half na ako nito sa pagbabasa and nagplano ako na bibili. Pero na-challenge ako sa self ko na basahin ko tong book na to. Swedish siya and ito yung pinakauna kong book na binili nung nandito na ako sa Sweden. Pero kunti lang yung binabasa ko. Ilang page lang kay grabe yung Swedish nito. Mahirap yung words na ginagamit bitaw and hindi ko naintindihan. Nung time na yun na nagbili ako nito, nung nag-aral pa ako ng SFE, yung basic na Swedish, so nahirapan talaga ako kaya hindi ko siya nabasa lahat and nakalimutan ko na kung ano yung nabasa ko. So, after nito, ito na naman yung basahin. Title nito sa Swedish, Britt Ovanan at Bara Dikweld. Sa English,
breaking the habit of being yourself. And ang nagsulat nito ay si Joe Dispenza. So, nung 25 ako, paulit-ulit ko talagang sinasabi, di ba nag-change ako ng lifestyle, gusto kong makalma, yung mindset ko ma-change. So, pumunta ako doon sa YouTube and then, gusto ko bitaw na yung ma-watch ko, yung may alam talaga ba, yung professional. So, nahanap ko si Dr. Joe Dispenza. Nagsulat din siya ng mga books, kaya nagbili ako nito. Actually guys, before, hindi talaga ako palabasan ng book. Nag-start lang ako na magbasa and nagkaroon bitaw ng book nung nandito na ako. Boring talaga siya para sa akin and feeling ko nung time na yun, nung bata-bata pa ako, di ako mag-enjoy sa pagbabasa ng book. Simula nung 25 years old ako, mahilig na talaga akong magbasa ng book. And gusto kong may mabasa na something na makakatulong sa aking sarili, about sa mindset, about sa self-growth, basta ma-improve ko lang yung sarili ko. Nagbabasa din ako ng yung sa Pinterest, mga routine, basta talaga makatulong talaga sa mental health, sa physical health, kahit anong good para sa health, binabasa ko siya. Nakukuha natin na mga ideas na nababasa natin, kailangan din natin gawin para talaga na mag-work. Same yan sa manifestation, na magsulat tayo kung ano yung dream natin. Kailangan talaga natin na mag-action para kuha natin yung ating mga pinapangarap ba. Nakikita niyo sa aking mga vlogs ba kay more about ba siya sa okay na lifestyle and hindi talaga perfect man yung life. Uy, kay minsan din no kay may hindi ako okay na day, especially kapag monthly ko bitaw na, grabe talaga. Iba talaga mag-work yung hormones. Pero, hindi ko talaga ino-open yung aking bibig kay yung feelings ko, tapos mga iniisip ko, hindi na okay. Tapos, ayaw ko i-react yung feelings ko kay I know talaga na hindi okay. Ayaw ko talaga na magdamay bitaw na magalit-galitan ako kay Habi, kay wala mang ginagawa si Habi. And kung may misunderstanding kami ni Habi no kay isabi ko man sa tamang paraan and para ma-understand niya and makinig siya sa akin, ayaw kong magsigaw. And then minsan-minsan lang talaga ako magdrama, umiiyak talaga ako and hinayaan ko yung sarili ko na umiyak. Alam na ni Habi kung paano niya bitaw i-deal ako, so ihag niya ako. Tapos sabi ko talaga kay Habi, feeling ko talaga wala nang nagmamahal sa akin. And si Habi kay magsira man sa aking drama, so sabihin man niya ni Habi na, di ba love ka man ni Rina, yung ate ko ba? Love ka ni Thomas, love ka ni Matthew, di ba sobra ka nilang love. Tapos pag marinig ko na yung mga pangalan bitaw ng ate ko, ng kuya ko, ng pamangkin ko, dahil alam talaga ng asawa ko na sila talaga yung lakas ko. So, magpunas na lang talaga ako ng luha. Grabe ako ka proud sa sarili ko sa ngayon, sa narating ko. Especially kapag sinasabi talaga ni Habi na woman na talaga ako sa ngayon. And then, importante natin na kilala talaga natin yung self natin. Kaya para aware tayo ba ano yung gusto natin, hindi natin gusto, tapos may good boundaries din tayo. Sa ngayon na 30 na ako, masabi ko sa aking early na 20s ay sana mas ina-understand ko yung sarili ko. Sana minamahal ko, tinitik good care ko, tapos hindi ako gaano ma-please sa ibang tao. Pero ngayon, bumabawi naman ako. Hindi naman late. Pero kung nag-watch kayo, 20s pa kayo, masabi ko sa inyo na i-prioritize nyo talaga yung self nyo. Tapos, maglagay kayo ng good boundaries. And i-take good care mo yung sarili mo and mas mahalin mo pa yung sarili mo. Dahil ikaw lang talaga yung 100% na makasure na minahal mo talaga yung sarili mo. Kasi yung ibang tao naman, di ba, kay busy din sila sa kanilang mga ginagawa, sa pag-take good care nila sa sarili nila. Tapos, may iba din silang buhay. Like sa akin noon, married naman ako.
laki ko din sinasabihan ni si Habi na mahal niya din yung sarili niya, i-take good care niya din yung sarili niya. Iba talaga yung nabibigay ng pagmamahal natin sa sarili natin, dahil pagmahal natin yung sarili natin, mas okay yung ating pakitungo bitaw sa ating malapit sa atin, like sa ating family, sa ating friends. Mas healthy yung relasyon natin kapag mahal natin yung sarili natin. So, yun lang yung ma-share ko sa inyo langgaan. Grabe na ako ka-sleepy. Sana may na-learn kayo sa aking na-share. Thank you talaga sa inyong mga langga sa pag-watch sa aking vlog, sa pag-support nyo. I love you so much. Good night, guys. Bye-bye.